I'm Babiera Asia R from BSM 1B, and this is my video presentation from Understanding the Self. Bago po i-lesson ng philosophical perspective of the self, ang alam ko lang dati ay yung nakikita sa akin ng mga tao, kung ano yung nakikita nila, kung negative or positive. Pero sa ngayon po, nalaman ko na may sarili akong pagkatao, layunin sa buhay, sariling desisyon. Yun po yung pinaka naano ko sa lesson na ito, sa philosophical perspective of the self. And ang pinaka hina-highlight ko pong is yung inner and outer. Sa psychological view of the self naman po, parang yung dati nga po is nakadepende sa yung decision ko sa ibang tao. Like sa mga kaibigan ko. Like kung gusto nila nito, gusto ko rin na. Pag hindi nila gusto, hindi ko rin gusto na. Like, sa kanila lang nakadepende yung decision na mali talaga. And ngayon, ayun nga, napag-isip-isip ko na mali talaga yung ganun na sa iba lagi akong humingi ng decision or opinion. Like, okay lang naman humingi ng opinion sa iba. But, hindi naman porque gusto nila, ganun na rin ang gagawin mo. Dapat may sarili kang decision sa buhay. And, yun po yung ko ngayon, na ginagawa ko ngayon na tumayo sa sarili kong mga paa. Wow, tumayo. And, nagagawa ko naman siya kahit pa unti-unti. And, ang pinaka, ko lang po sa sarili ko, or sa, huwag lagi nakabase sa desisyon ng iba. Dapat may sarili kang desisyon na kaya mong gawin to and ma-proud ka sa sarili mo. And sa lesson po na psychological view of the self, ang pinaka hina-highlights ko po is yung behavior or pinag-aano ko pa siya. Sa emotional self naman po, dati or noon, pag stress ako or maraming problema, hindi ko alam kung paano ko i-handle yung emosyon ko. And sa ngayon po, ang ginagawa ko na lang, nanonood na lang ako ng mga Korean drama, anime, Wattpad, magbasa ng mga manga, comics, ayun nga po, Wattpad, para naman, mawala masyado yung mga stress ko, yung mga problema ko. And pag nagagawa ko yung mga masasaya kong parang lumalakas yung loob ko, nagiging maayos ako, or parang kaya ko na harapin yung problema ko, yung mga stress ko, naayos ko na lang. Kasi like, sumasaya ako sa mga ginagawa ko, yun na lang po yung ginagawa ko. Para maging maayos lang po yung sarili ko, yung emosyon ko, and ayan lang po yung pinaka ko sa emotional self. At sa lesson naman po na emotional self, ang pinaka hina-highlights ko is yung pinaka-emotion. Gusto ko pang pag-aralan yung mga yung emotion ko, like pag masaya ka, malungkot, galit, or excitement. Gusto ko pa siya pag-aralan para maging maayos pa lalo yung emotion ko. Spiritual self naman po, dati alam kong mahalaga ang Diyos, nananalangin, and hindi ko po siya masyado nagagawa. And sa ngayon po, nananalangin ako bago matulog and sa pagising, like mag-thank you lang kay Lord. Thank you Lord kasi sa panibagong umagang ito. And masaya po kasi binigyan pa tayo ng Lord ng mga pagkakataon na magising sa pang-araw-araw. And yun lang po yung way para thank you man lang kay Lord na nagising ka pa sa umagang yun. Yun lang po yung ko sa spiritual self. And ang pinaka-hina-highlight ko po sa spiritual self is yung love, work, and suffering. Pinag-aaralan ko pa, or yung inaano ko pa yung love, work, and suffering dun sa lesson natin sa spiritual self. Sa digital self naman po, dati or noon, marami na tayo nakikita sa mga social media,
Like, parang nakukumpara na rin natin yung sarili natin pag may nakita tayo na ganito, nag-post. Like sa FB, mga post. And parang gusto mo rin yun. And sa ngayon naman po, nagagawa ko na rin naman po yung mga dating gusto ko, na-post ko na rin. Pero limited lang siya. Hindi pwedeng lahat ipopost mo. Like, problema sa family, hindi mo pwedeng i-post basta-basta sa Facebook yan. Dapat private yun. Like, sa inyo lang. Hindi na kailangan i-post pa. And marami na kasi pong sa social media eh. Like, makita lang to, share na. Like, meron ng issue. Kalat na kagad. Kaya sa paggamit po sa digital self o social media, maging maayos po tayo kasi hindi basta-basta rin hindi basta-basta lang social media rin yan eh. Maingat dapat tayo sa paggamit. And sa lesson po natin na digital self, ang pinaka-hina-highlights ko is yung oversharing. Huwag tayo masyadong oversharing like sa mga nakikita natin. Like, hindi naman natin alam kung totoo ba to. Yun lang po yung pinaka-hina-highlights ko pa sa lesson natin, na dapat matutunan din ng ibang tao. A better me and my future goals naman po. Dati, wala talaga akong malinaw na plano sa kinabukasan ko. Like, bahala na kung anong maano ko sa future or ano. Pero ngayon na nag-college ako, na nakapag-isip na ako ng like, nag-aaral ako ng maayos, and mas naging responsable pa ako sa mga gawain ko ngayon. At saka meron na rin po akong goal sa buhay ko. Like, gusto ko makapagtapos ng pag-aaral, maging maayos yung buhay ko in the future, para po hindi ako maghirap sa future pag mali yung tatahakin mo landas ngayon. And ang gusto ko lang po ngayon, maging maayos ang buhay ko, makapagtapos ako, makagraduate, magka-diploma, and magkaroon ng trabaho na maayos para maging maayos ang buhay ko in the future. And ang pinaka-hina-highlights ko po sa lesson na a better me and a future goals is yung goal setting po. Gusto ko pong yun pa yung goal setting ko, maging maayos. Kasi kung wala kang goal setting, hindi mo matutupad or hindi mo maano yung mga gusto mong gawin in the future pag wala kang goal setting. Sa stress management naman po, dati, pag stress ako, kinikimkim ko lang yung stress ko, like, umiiyak na lang kasi hindi na alam yung gagawin. Pero ngayon po, mas inaalagaan ko na yung sarili ko, yung mental health ko. Like, katulad po na sinabi ko dun sa emotional self, na ang ginagawa ko lang pag stress ako, ginagawa ko na lang yung mga magpapasaya sa akin. Like, nanonood nga po ng K-drama, ng anime, nagbabasa ng Wattpad, comics, manga. Yun na lang po yung ginagawa ko sa buhay ko para mas maging maayos yung sarili ko. Like, yung mental health ko, hindi gaano maapektuhan masyado. Yun na lang yung way para maging maayos yung sarili ko pag stress ako. And ang pinaka-hina-highlights ko po sa lesson na stress management is yung emotional stress. Yun po yung pinag-aaralan ko pang sa lesson na yun. Dear future self, sana makapagtapos ka ng pag-aaral at makamtan mo lahat ng mga pangarap mo sa buhay. And huwag kang susuko sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa'yo. Laging manalangin kay God, and sana maging maayos ang buhay mo in future. Yun lang.